Mas paigtingin daw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang monitoring sa mga pampubliko sasakyan kasunod ng trahedya sa SC-TEX kahapon na ikinasawi ng 10. Kabilang sa mga gagawin ng regular na random drug testing sa mga driver. Mula sa Tarlac City, may unang balita live si Jomer Apresto. Jomer? Ivan, nandito ako sa Tarlac City Police Station kung saan nakakulong ang bus driver na sangkot sa aksidente kahapon sa SC-TEX Toll Plaza exit na ikinamatay ng 10 tao. Ayon sa pulisya, posibleng ma-inquest na ngayong araw ang driver. Kuha ang video na ito sa northbound lane ng SC-TEX Toll Plaza sa Tarlac City kahapon. Pahirapan ang ginawang rescue at retrieval operation ng otoridad dahil sa tindi ng pagkakayupi ng van kung saan nakasakay ang ilan sa mga biktima. Ayon sa pulisya, 5 sasakyan ang nasangkot sa karambola na nag-umpisa sa isang bus na patungong Pangasinan. Ang binangga po is yung sa Nissan Urban. Yung Nissan Urban is bumangga dun sa Kia Sonet. Yung Kia Sonet naman po, binanggaan niya yung PAW tractor head. And then yung PAW tractor head is binangga naman po yung Toyota Veloz. Naidlip daw po siya. Patay ang 10 tao. 8 sa kanila ay mga pasahero ng van at 4 dito ay pawang mga bata na mga edad 4 hanggang 9. Patay rin ang mag-asawa na sakay ng sumunod na kotse. Isa sa kanila, miyembro ng Philippine Coast Guard ayon sa pulisya. Batay sa datos ng pulisya, sugatan din ang 35 tao na sakay ng bus. 3 sa kanila dito ay mga menor de edad. Ayon sa pulisya, nakapag-usap na ang bus company at ang mga sugatang pasahero at karamihan sa kanila nakauwi na. Ayon naman sa kuya at tito ng 5 nasawing biktima na sakay ng van, papunta sana sa isang children's camp ang kanyang 2 kapatid at 3 pamangkin. Inorganisa raw ito ng kanilang simbahan. Nanlambot ako sir, yung nalaman ko na gano'n ang nangyari. Lalong-lalo na nung pagpunta namin dyan sa ospital na nakita ko silang wala ng hininga. Umaasa naman ang pamilya ng mga naulilang biktima na makikipagtulungan sa kanila ang bus company. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Tarlac City Police Station ang 52 taong gulang na driver ng bus. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Isinailalim na rin siya sa breathalyzer at drug test. Sabi pa ng pulisya, patuloy ang kanilang pagkalap ng ebidensya tulad ng CCTV ng bus na makatutulong sa investigasyon. Ayon naman sa LTFRB, magbibigay ng 400,000 pesos ang insurance company sa pamilya ng bawat pasaherong nasawi. Sasagutin din ang pagpapaospital ng mga sugatan. Una nang pinatawan ng LTFRB ng 30-day suspension ang 15 bus ng Solid North na may kaparehong biyahe ng bus na naaksidente. Mas paigtingin din daw nila ang mga random drug testing sa mga driver para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. What we will do now is we'll do it on a regular basis like weekly or every 2 weeks. Pero pa iba-ibang terminal. We will not announce where we are going to do it. But we will do it as frequent as we can. Ivan, kabilang naman sa posibleng isampang reklamo sa driver ng bus ang reckless imprudence resulting to in multiple homicide, multiple physical injury at multiple damage to property. Jomer, may resulta na kaya yung ginawang breathalyzer at drug test sa driver ng bus? Ivan, sa ngayon ay naghihintay pa raw ng resulta ng pulisan dito sa 2 test na ginawa sa driver ng bus. Kinuha daw ito ng mga tauhan ng Land Transportation Office o LTO. Jomer, base sa investigasyon, nasabi ba ng mga pulis kung gaano kaya katulin yung bus nung mangyari yung impact na yan? Ang binabanggit ng Tarlac City Police Station, Ivan, ay hinihintay pa nila yung kopya ng CCTV na nasa loob ng bus. Dito kasi makikita kung gaano kabilis yung takbo ng bus at para din malaman kung meron pang ibang anggulo kaugnay nga sa nangyaring aksidente. Antabayanan natin ang iba pang detalye kaugnay ng malagim na aksidenteng yan. Maraming salamat, Jomer Apresto. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.